Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Kapag ba sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin, susunod ka ba? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na noong nagtuturo si Jesus sa tabi ng dagat, sa dami ng tao, ay nakita niya itong si Levi na isang tax collector. Sa panahon na yon, ang mga tax collector ay masama sa paningin ng mga tao kasi sila ay sumusunod sa mga Romano at nagiging corrupt sila sa mga tao. Kaya masama ang tingin, trato ng mga tao sa kanila. Pero dito makita natin ang habag ng Diyos uli, yung awa ng Diyos. Tinawag niya itong si Levi at sabi niya, sumunod ka sa akin. At sumunod agad si Levi. Hindi na siya nagdalawang isip. At hindi lang yon, kasama si Levi doon sa pagkainan na kung saan nandun si Jesus. Kasama yung mga makasalanan, yung mga outcast ng lipunan, sabi nga. Kaya nga tinulig sa si Jesus dahil nakikisama siya sa mga makasalanan. Kapatid, mayroong paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon na anuman ang nagpapahirap sa atin na kasalanan, yung nagpapalayo sa atin sa Diyos, nasa tingin natin ay wala na tayong halaga sa mata ng Diyos. Hindi na tayo mahalaga sa mata ng Diyos. Kapatid, nagkakamali ka. Dahil dito sa Ebanghelyo pinapakita ng Diyos na hindi niya tinitignan yung mga kasalanan natin. Ang tinitignan ng Diyos ay yung higit pa, beyond our sin, sabi nga. Yung nakikita niya sa atin, anong magandang magagawa niya sa buhay natin at ano yung nakita niyang kabutihan natin na magagawa natin kapag ang grasya ng Diyos ay pumasok sa buhay natin. Kaya kapatid, kung ito yung dahilan, yung kasalanan na yan, ang dahilan kung bakit hindi ka nakakapagsimba, hindi ka nakakapagpunta sa confession, hindi ka nakakalapit sa Diyos, ay isipin mo ang Ebanghelyo ngayon na pinapala ng Diyos. Mahal ka at mahal ako ng Diyos. Ano man ang mga pagkukulang natin, mahalaga tayo sa mata ng Diyos. At meron siyang nakikita sa atin na kabutihan. Kung sa mata ng ibang tao tayo'y masama, isa lang naman ang kailangan nating gawin. Bumalik loob sa Diyos, humingi ng tawad, magsisi. At siguradong ang yakap ng Diyos, ang mga kamay ng Diyos ay laging nakahanda para tayo ay yakaping muli. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na kung kailan tayo makasalanan o nagkakasala o mahina, mas kailangan natin ang Diyos. Mas kailangan natin ang Kanyang kapangyarihan. Mas kailangan natin ang Kanyang awa. Sala namang hiningi ng Diyos sa atin, magbalik loob sa Kanya. Bumalik tayo, humingi ng tawad, at siguradong tayo ay tatanggapin ng Diyos dahil meron siyang ipapagawang maganda sa atin. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God bless.